Ngayong umaga, nais ko pong ibahagi sa inyo ang Ephesians chapter 5, verse 22 hanggang sa chapter 6. Yung pong aking ibabahagi sa inyo. At ito pong mga talatang ito ay, nais ko pong basahin. Verse 21. Pasakop kayo sa isa't isa bilang tanda na inyong paggalang kay Kristo. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia. Sa kanyang katawan at siya ang tagapagligtas nito. Kung paanong nasasakop ni Kristo ang iglesia, gayon din naman, ang mga babae ay dapat pasakop ng lubusan sa kanilang sariling asawa. Mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Inihanog niya ang kanyang buhay para sa iglesia upang ialay ito sa Diyos matapos linisin sa pamamagitan ng paghuhugas ng tubig at ng salita. Chapter 6. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon, sapagkat ito ang nararapat. Igalang mo ang iyong ama at ina. Ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Verse 5. Mga alipin, sundin ninyo ang inyong mga amo dito sa lupa nang may buong katapatan, takot at paggalang na parang si Kristo ang siya ninyong pinaglilingkuran. Gawin ninyo iyon, may nakakakitang man o wala, hindi upang mapuri sa mga tao, kundi dahil kayo'y mga lingkod ni Kristo at buong pusong sumusunod sa kalooban ng Diyos. Ang mga talata pong ito ay humihikayat po sa bawat isa na magkaroon ng malalim na pagkaunawa sa disenyo ng Diyos sa isang tahanan na nakaugat sa Ebanghelyo ni Kristo. Dahil dito mga kapatid, ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay tuntunin sa tahanan. Ang basic unit po ng ating community ay walang iba, kundi ang ating mga tahanan. Wala po siguro dito miyembro ng komunidad na hindi po nagsimula sa tahanan. So, kung ito po ay kinikilala po natin ng ating pamilya ay ang basic unit ng ating community, ano ang dapat na nakikita o larawan ng ating pong sambahayan. Ang mga talata pong ito ay kung titignan po natin ay tumutukoy sa relationship within the household. Husband and wife, parents and children, and slave and master. Nakikita niyo po ba dun sa mga talatang binasa ko sa inyo? Dahil dito mga kapatid, tingnan po natin kung ang ating pong community, ang kanyang basic unit ay ang ating mga tahanan, so dapat nagsisimula po sa tahanan yung pong pagsunod sa authority. So tingnan po natin ano ngayon ang relasyon ng mga tao sa loob ng tahanan. Ang sabi ng mga talata, so ang ating pong tatalakayin ngayong umaga ay basic rule o mga tuntunin sa loob ng ating tahanan. Ang unang tuntunin sa loob ng tahanan ay, husband, love your wives. Iniutos po ito sa atin, ang unang tuntunin, ang sabi ni Apostol Pablo, mga lalaki, mahalin ninyo ang inyong asawa na gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia.
Kung titingnan po natin, yung pagkakabanggit ni Apostol Pablo doon sa mandate na yon, sa tuntunin na yon, wala pong pasubali. Wala po siyang pasubali. Kasi ang sabi ni Apostol Pablo, mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Ang bigat, ano? Yung pagmamahal na dapat iniuukol o ibinibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae ay katulad ng pagmamahal ni Kristo sa iglesia. Gaano ba kalalim yung pagmamahal ni Kristo sa iglesia? Na ito dapat yung ibibigay ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Alam nyo kung gaano kabigat? Ang sabi ng mga talata, yung mismong verse ang sasagot nung pangungusap na yun. Ang sabi niya, inihandog niya ang kanyang buhay para sa iglesia. So, ang katungkulan ng lalaki ay ibigin niya ng buong puso, walang pasubali ang kanyang asawa. Nakatulad ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia na inialay niya ang kanyang buhay para dito. Na hindi po nangangahulugan ito na ang pagmamahal ng lalaki ay depende lamang sa pag-uugali o karakter ng kanyang asawang babae. Hindi po nasusukat sa ganong uri ng pagtingin ng lalaki sa kanyang asawang babae. Bakit po? Bakit ganon kabigat yung pangungusap ni Apostol Pablo kung bakit ganong kalalim yung pag-ibig na nararapat ibigay ng lalaki sa kanyang asawang babae? Kasi po, ang mga babae is fragile. Tama? Sensitibo. Nakaka-relate po ba kayo? Dahil ang mga kababaihan ay sensitibo, may kahinaan, mayroong kakulangan. Alam niyo po, yung pong word na postpartum, yun, yun. Alam niyo ko, hindi ko naintindihan yung word na yan. Hindi ko nga alam kung na-experience ko po ba yan eh. Kasi ang babae lang po ang nakakaranas niyan. Nanito ko lang siya nauunawaan, may apo na ako nung naintindihan ko siya. Na pinagdaanan ko pala, pero hindi ko siya naintindihan kasi hindi ko na-encounter yung word na yan nung ako ay nagpapalaki ng mga anak. Nung ako ay nagbubuntis, hindi ko po siya na-encounter yung word na yan. Pero dahil sa social media, nai-inform yung mga kababaihan kung gaano ka-sensitive yung stage na yon. Very sensitive po yan. At binalikan ko yung sarili ko kung na-experience ko po ba yan. Yes. After ng delivery mo, may mga stage ka na hindi mo siya maintindihan, yung emosyon na yun. Napakataas na yon. At kung minsan, may mga kalalakihan, hindi nila maintindihan yung kanilang mga asawa, bakit ganun yung ugali? Kakaiba. Kaya kung yung lalaki ay partial, yung pagmamahal niya sa kanyang asawang babae, may tendency po talaga na mag-clash yung kanilang relationship. Why? Kasi may mga stages po ang kababaihan na hindi po madaling unawain. Alam niyo, napakapalad ni Pastor Pen. Alam niyo kung bakit? Una, hindi po ako naglilihi. 4 po yung naging anak ko, hindi po ako naglihi. Maliban sa 1 beses lang. Gaganti ako ngayon, ha? 1 beses lang po. Nung pinaglilihi ko po yan si Japet, kasi dun sa 3, wala po talaga, hindi ko talaga siya na-experience yung changes na yon. Hindi ko siya na-experience. Yung sinasabi nilang morning sickness, wala po ako nun. Pero kay Japet,
para akong nag-crave nung grapes. Yung grapes na yan. At nai-imagine ko yung grapes na yun kung gaano siya ka-crunchy at mabibili lang yun sa Quiapo. Sa Mindoro kami nakadistino. Imaginein mo, no? Tama-tama, a-attend siya ng meeting. No? Yung meeting na yun, kasama yung tatay ni Smile. Doon sa meeting na yun merong special meeting sila nun issue ni Cornelio yun Kasama yung tatay ni Jack Smile. Doon sa meeting na yon. So tama-tama, luluwas siya ng Maynila. Sabi ko, ibili mo ako ng grapes sa Quiapo. Di inintay ko si grapes. Hating gabi na. Hindi ba dumarating? Siyempre, sakay pa yun ng barko bago makarating ng Mindoro, di ba? Pagdating niya, hinanap ko. Ang una kong hinanap kasi talagang iba yung craving, hindi ko siya ma-explain. Nung ko lang na-experience yun. Wala siyang dala. Alam niyo yung sama ng loob ko, hindi ko maipaliwanag. Hindi ko talaga siya kinakausap. Talaga naman, hindi ko maipaliwanag yung sama ng loob ko na yon. Dahil doon sa grape na yon, meron kaming isang membro, yung lolo ni Kinan, na ikwento niya na nagkikrave ako ng grapes. Yung lolo ni Kinan, bumili ng 3 kilong grapes. Alam niyo, hindi ko siya tinikman. Hindi ko siya ginalaw. Kasi tapos na Wala na siya. Imagine ninyo, hindi po ako ganon. Pero kakaiba po yung feeling na yon. Kaya nga po, kung hindi mamahalin ng wagas ng lalaki yung kanyang asawang babae, mahihirapan niyang intindihin yung mga ganon moment ng babae. Kailangan po niya ng mahabang pangunawa. Kaya po, ang unang rule ni Apostol Pablo para magkaroon ng maayos na relasyon sa loob ng tahanan, yung pagmamahal na dapat iniuukol ng lalaki sa kanyang asawang babae, ay katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Ano bang uri ng iglesia meron tayo? Iba-ibang ugali po yan. Iba-ibang mood. Pero yung pagmamahal ni Kristo ay hindi po nakabase kung mabuti ka o masama ka. Tinanggap niya po tayo, minahal niya po tayo kung sino po tayo 100%. Unconditional. So yun po yung pag-ibig na dapat iukol ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae sapagkat along the way, marami po kayong pagdadaanan sa buhay na ito na kailangan po nangingibabaw yung pag-ibig na yon para mapagtagumpayan lahat ng mga bagay na darating sa inyo bilang mag-asawa. Nung kami po ay nag-seminar bago po ikasal, sa center po yung ginagawa Sabi nung nagse-seminar sa amin, ang mag-asawa daw, matagumpay na kapag nakaabot ng 15 years. Nakasurpass na sila. Kasi meron po silang sinasabi na yung first 5 years, kasi adjustment period po yan, di po ba? Asawa pa po daw ang tawag. Asawa pa. Pagdating nung 6 to 7 years, ang tawag doon, ang sabi nila ay sawa na. Sawa na. Pagdating nung 8 to 10 years, awa na lang natitira. Pagdating nung 11 to 15 years, awa na lang ang natitira.
Pero pag nasurpass mo yung 15 years, ibig sabihin, wala na. Wala na, tapos na. Uwian na, parang gano'n. Yun ang sinasabi. Why? Kasi pinagsama kayo ng Diyos na magkaiba. Ibang kinalakihan, ibang kulturang, ibang magulang ang nagpalaki, pero pinagsama kayo ng Diyos. Kaya importante na nangingibabaw yung pagmamahal ng asawang lalaki sa kanyang asawang babae. Nadistino din po kami ng madapdap. Talba pa nun talba. Meron po doon kilalang mag-asawa, na itong mag-asawang ito, umattend sila sa isang convention. Yung speaker, ang sabi niya, ang sikreto daw ng matamis nilang pagsasama mag-asawa, tuwing umaga, sinasabihan ng lalaki yung kanyang asawang babae na I love you. Tumanda na sila na every morning, sinasabi daw yon nung lalaki dun sa kanyang asawang babae. Sabi niya, sweetheart, I love you. Every morning daw yun. Pagdating ngayon, nung mag-asawa doon sa kanilang bahay, hinahanap ngayon nung babae sa kanyang asawa na sabihan din siya ng good morning every morning. Hindi naman niya nakasanayan yun. Mahirap po gawin kapag hindi mo nakasanayan at kukopyahin mo lang dahil narinig mo sa ibang tao. Na hindi naman komong hindi siya sinasabihan nung salitang I love you ay hindi na siya mahal. Tumanda na nga sila. Alam niyo, nauwi yun sa hiwalayan. Matanda na sila, naghiwalay pa sila ng bahay. Bakit po? Kasi naghanap siya ng isang bagay na hindi naman sanay, awkward kasi yun na hindi naman sanay na sabihin sa kanya na I love you every morning. Maliban, mula dun sa pagsasama ninyo hanggang sa tumanda kayo, naging kaugalian nyo na yun, pwede po yun. Kaya mga babae, huwag nyo pong hintayin. Kung hindi po sanay, okay lang. Hanggat nakikita po ninyo, nararanasan ninyo yung pagmamahal ng inyong asawa sa inyo. Huwag po kayong kumopya kasi unique po kayo. Huwag kayong kumopya sa iba. Meron po kayong Huwag niyo pong kopyahin kasi unique po ang inyong pagsasama. So first rule, lalaki, ibigin niyo ang inyong asawa katulad ni Kristo na inibig niya ang iglesia at inalay niya ang kanyang buhay para dito. Pangalawa, mga babae, verse 22. Mga babae, pasakop kayo sa inyong sariling asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon. Inaatasan ngayon tayo bilang mga kababaihan na magpasakop tayo sa ating sariling asawa. Hindi po ito force, hindi po ito, hindi tayo inuobliga o sinasakal ng ating mga asawang lalaki na magpasakop sa kanila. Unbiblical po yun. Ang pagpapasakop ng asawang babae sa kanyang asawang lalaki ay voluntary na gagawin ng isang babae sapagkat ang pagpapakita niya o ang pagpapasakop niya ay tanda ng otoridad ng asawang lalaki sa loob ng tahanan. Meron pong authority ang mga asawang lalaki sa loob ng tahanan dahil dito tayo bilang mga babae ay magpapasakop tayo sa leadership and authority ng ating mga asawang lalaki. Voluntary po yun.
Hindi po dahil sa performance nila as husband. Hindi po dahil sila ay mayaman o hindi po dahil sa sila ay karapat-dapat. Hindi po. Ang ating pong pagpapasakop ay batay, kusang loob na gagawin natin dahil ang sabi po ng talata na ang pagpapasakop natin ay tulad ng pagpasakop natin kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. So kung ang mga lalaki, ang kanilang pagmamahal ay nakaugat sa pagpapasakop at pagmamahal ng Kristo sa iglesia, tayong mga kababaihan, ang ating pagpapasakop ay nakaugat din sa pagkilala natin kay Kristo bilang ulo ng iglesia. Bakit po? Kasi hindi natin kayang gawing magpasakop kung hindi natin kinikilala si Kristo sa buhay natin. Mahirap pong magpasakop. Lalo na kung sa tingin mo, sa sarili mo, mas may authority ka kesa sa asawa mo. Mahirap pong ibigay yung pagpapasakop. Pero dito, sa sinasabi ni Apostol Pablo, ay wala pong pasubali na dapat ibigay natin at kilalanin natin yung leadership at authority ng mga lalaki sa loob ng tahanan. Amen? Amen. Hindi nakabase sa performance ng mga kalalakihan ang ating pagpapasakop, kundi alang-alang kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Hindi po natin pwedeng kontrahin ang bagay na ito. Ang Biblia mismo ang nagtuturo sa atin na dapat ay magpasakop tayo bilang mga babae. Alam niyo po, sa Jewish tradition, kung bakit sila nagsusuot ng belo sa ulo, lalo na sa loob ng synagogue, ay nagsusuot sila ng belo, tanda ng pagkilala nila sa leadership and authority ng kanilang asawang lalaki. It's either, di ba merong nung araw nagsusot ng belo pag pumapasok sa simbahan, di ba? Nagsusot ng belo. Lalo na pagka during communion, tanda ng pagkilala at pagpapailalim ng mga kababaihan sa authority ni Kristo. Pero hindi tayo nagsusuot ng belo. Pero by action, ay kailangan ibigay po natin yung pagpapasakop natin sa ating mga asawa bilang tanda ng pagpapasakop natin kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Okay na po ba yun? Wala pong question doon? Okay, so unang rule, lalaki, ibigin niyo ang inyong mga asawa. Pangalawang rule, babae, submit to your husband. Number 3, chapter 6, children, obey your parents. Mga anak, minsan narinig ko to kay Porang, you're not following Ephesians 6:1. Tama ba? You're not following Ephesians 6:1, sabi niya sa tatay niya. Ang sabi dito, mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang sa Panginoon. Alang-alang sa Panginoon. So, ibig pong sabihin, inuutusan ang mga anak na sumunod sa magulang. Alam niyo, nalulungkot ako kapag nakakarinig ako o nakakakita ako
ng mga magulang na ang tawag nila sa kanilang mga anak, boss. Yung pang bata pa lang siya, ang tawag sa kanya, boss. Para sa akin po kasi, minomotivate mo yung bata na darating ang araw, pangingibabawang kanya. Kung ngayon pa lamang bilang bata, boss mo na siya, yung authority mo, unti-unti mo nang tinatanggal sa kanya. Samantalang, ang dapat na umiral sa loob ng tahanan, walang ibang authority sa loob ng tahanan maliban sa ama at ina. Ang tanging magagawa ng mga anak ay sumunod sa mga magulang. Absolute po ito. Kung ang mga anak sa loob ng tahanan ay hindi marunong mag-submit sa authority ng kanilang mga magulang, pag lumabas yan sa labas ng tahanan, ganun din ang kanilang magiging karakter. Mahirap silang sumunod sa authority ng iba kung sa loob ng tahanan, hindi sila napasakop sa otoridad ng mga magulang. Kaya mga magulang, meron po tayong authority sa ating pong mga anak na dapat yun ang umiiral sa loob ng tahanan. Pangalawa, hindi lamang sumunod, kundi itinuturo din sa atin ng Biblia na ang sabi ng verse 2, igalang mo ang iyong ama at ina, ito ang unang utos na may kalakip na pangako. Ano yung pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Bakit ho kaya mayroong kalakip na pangako ang utos na ito? Kasi by nature, medyo mahirap po tayong sumunod. Pero ang sabi ng Biblia, igalang mo ang iyong ama at ina, magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. Alam niyo po, sa ibang salin, lalo na sa English version, ang word na ginamit is honor thy father and thy mother. Doon sa Exodus, yun po ang nakalagay, honor thy father and thy mother. At yung pong word na honor, ay doon po ginamit po yung word na honorarium. Alam niyo po ba yung honorarium? Pagbibigay sa magulang. Kung kukunin po natin yung word na honor, hindi lamang po yung igalang, kundi ibigyan mo ang iyong mga magulang. Tulungan mo ang iyong mga magulang. Ano ang pangako? Magiging maganda at mahaba ang iyong buhay dito sa lupa. May mga magulang pa ho tayo. Kung minsan nakakalungkot, yung mga matatanda na, lolo't lola na tumatanggap ng pension sa atin, inaasahan pa rin, kinukuha pa rin ng mga anak, yung para doon na sa mga nanay at tatay nilang matatanda na yun na nga lang pambili nila ng gamot kukunin pa. Mga kapatid, kung meron pa po tayong mga magulang, maikli na lang yung buhay nila, ibigay po natin yung nararapat na para sa kanila. It doesn't matter kung meron po tayong mga pamilya, deserve po nila na sila'y tulungan, bigyan. Alam nyo, nung makarating ang nanay ko po dito sa New Zealand, kilala niyo si Aling Chayong, di ba? Nung makarating po siya dito sa New Zealand, alam niyo po ang sabi niya kay Ma'am Pen, Pen, pwede na akong mamatay. Bakit po? Kasi na-experience niya
yung kahit sa maikling panahon na siya ay napunta dito, na-experience niya yung ginhawa, yung sarap ng buhay, na pinagdadrive ko pa siya. Na-experience niya yun. Kaya sabi niya, pwede na akong mamatay. Buti na lang hindi siya kinuha agad ni Lord nung time na yun. Pero mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga magulang. Alagaan natin sila kung kinakailangan. Ibigay natin yung nararapat na paggalang at pagsuporta sa kanila. Tayong mga Pilipino, ikinararangal ko po yung attitude natin yan. Yung po bang kahit may mga pamilya na tayo, tumutulong tayo sa ating mga mahal sa buhay, yun po ang isang magandang karakter na meron tayo na maipagmamalaki natin kahit saan. Bakit po? Kasi lalo na yung mga lokal dito, pag edad nila ng 18 at humiwalay na sila sa kanilang mga magulang, wala na silang pakialam. Hindi na nila nililingon yung kanilang mga magulang, kumusta na ba sila, ano na yung kalagayan nila. Yun yung kultura nila, wala po tayong magagawa doon. Pero tayong mga Pilipino, isa sa napakagandang kultura natin ay yung paggalang natin sa ating mga magulang, pagsuporta natin sa kanila kung kinakailangan. At tayo namang malalakas pang mga magulang, pag binigyan po tayo ng mga anak natin, huwag niyo pong tatanggihan. Huwag niyo pong tatanggihan. Dahil sinasarahan niyo po yung pagpapala ng Diyos sa kanila. Hindi ko mo malakas tayo, kaya, hello, maluwag yung card ko. Pwedeng tumanggap. Hindi po komo. Dapat nga po nating ituro sa kanila yung pagsuporta. Dahil ngayon pa lamang ay dapat natututunan nila yung bagay na yan. Hindi po komo malakas tayo, may kakayahan tayo maghanap buhay, pipigilan natin, dumalo yung hindi na po para sa atin yun, para sa kanila. Kasi binubuksan natin yung pagkakataon na sila'y pagpalain ng Diyos dun sa kanilang gesture na pagtulong sa kanilang mga magulang. Huwag niyo pong sasarahan yung pagkakataon na yan. Yung sasabihin, ay malakas pa naman ako, pwede pa ako, okay lang yan. No, hindi po okay yun. Kasi yung pagtanggi po natin sa pagtulong ng ating mga anak sa atin, binablock natin yung blessing na dapat natatanggap nila dahil sa pagtulong nila at pagbibigay nila sa atin. Masarap pong tumanggap, pero mas masarap yung pagpapala ng Diyos sa ating mga anak kung tinuturuan natin sila ng magbukas ng kanilang palad para sa pagbibigay. Kasi bahagi ng ating pagtuturo ito sa ating pong mga anak. Pang-apat, slave, obey your master. Hindi ko na po masyadong tatalakayin itong bagay nito kasi hindi na mauso dito sa atin yung katulong. Binanggit po yan kasi sa kultura ng mga Hudyo, meron talagang mga slave. Meron talagang mga katulong. Na yung mga slave na yan, pag-aari nila yan. Binibili nila yung mga slave nung panahon na yan. Kaya alipin talaga ang tawag. Kaya hindi po tayo magtataka kung yung mga pumupunta sa Middle East ay minamaltrato ng kanilang amo kasi ang kultura nila, once na you are slave, slave ka talaga. Binili ka nila binayaran ka nila. Kaya wala kang magagawa doon. Kaya yung pinakikipaglaban nila, yung kanilang karapatan dahil sila yung mga domestic helper sa Middle East, hindi po. Kultura nila, once na binayaran ka nila, alipin ka nila.
At dahil alipin ka, gagawin nila ang anumang gusto nila sa iyo. Dahil yun ay kultura nila. Mga kapatid, kung itong basic unit ng community na ito ay ganito yung makikitang tuntunin, na ang pamilya ay merong maayos na buhay, paglabas po niyan sa kanyang tahanan, hindi ba siya magiging ilaw at asin ng lipunan? Dahil sa loob ng tahanan, umiiral ang maayos na relasyon ng bawat miyembro ng sambahayan. Mga kapatid, tayo bilang mga mananampalataya, ang higit na dapat pinagyayaman natin yung tuntuning ito sa loob ng ating tahanan. Naintindihan tayo ng Panginoon, meron tayong kahinaan, meron tayong kakulungan, at kung minsan yung pag-ibig natin sa isa't isa ay hindi sapat, pero tandaan natin na kaugat ang lahat ng relasyong ito kay Kristo na siyang source kung bakit magagawa natin ang bagay na ito. Tayo pong lahat ay tumayo. Mga kapatid, wala po tayong ibang gagawin bilang mga mananampalataya kundi sumunod sa tuntunin ng banal na kasulatan. Mga lalaki, ibigin niyo ang inyong mga asawa katulad ng pag-ibig ni Kristo sa iglesia. Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa katulad ng pagpapasakop niyo kay Kristo na siyang ulo ng iglesia. Mga anak, sundin ninyo ang inyong mga magulang alang-alang kay Kristo na inyong Panginoon. Mga kapatid, kung ganito ang relasyon na umiiral sa bawat sambahayan natin, ako'y naniniwala, magiging tunay na asin at ilaw tayo ng magulong sanlibutan ito. Tayo po'y manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, narito ang bawat isa sa amin. Nakikita niyo po ang aming mga puso, ang aming mga relasyon sa loob at labas ng aming tahanan. Nakikita niyo din po ang aming mga kahinaan. Subalit salamat sa banal na Espiritu na nagbibigay sa amin ng pagtatagumpay sa anumang kahinaan na meron kami bilang mga asawa. Nawa, tulungan mo po kami ng aming mga tahanan. Ang sentro ay si Kristo na siyang nagbibigay sa amin ng inspirasyon upang magawa namin ang mga bagay na ito. Ama, sa umagang ito, in-entrust po namin sa iyo ang mensaheng ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen.